guys, good morning. Now I'm here again to share you my knowledge for making fishing tools. I want to learn you also if how to make this kind of tools. Okay guys, ngayon sa araw na ito, Biyernes, ay magsishare ako ng mga kagamitan pandagat. Una ay itong gawa ko na kawil, may pabigat na diretso, binuhos ko dito, saka bumili ako ng stainless na number 60, tapos kung sa akong ginagawang kawil para hindi siya kalawangin, gamit ang mga tools, lagaring bakal, ang long nose, saka kikil or barhag. So ngayon ito ay lalagyan ko pa ng, gawa ko pa rin mula dito, number 60, tapos ipapasok dito at lalagyan natin ng lock dito para hindi siya matanggal sa ilalim, parang ganon. Tapos ang purpose nito, kaya may tingga, ito na yung bali magiging pamato niya, pamato, kaya ito parang ganito na, may lock na ito. Ito kasi ang paggamit nito ay, halimbawa ito yung tamban, turay or tulingan, matambaka man siya or anong klaseng isda, ang hook na ito ay ipapasok mo sa bibig, bunganga ng, halimbawa ito yung bunganga ng tamban, or ipapasok mo ito hanggang dito sa, hanggang ganyan lang siya, tapos ititikom mo yung bibig na ganyan, tikom mo yung bibig, nasa loob siya ng bunganga. Ito naman, paglabas nito dito sa hasang ay ipifix mo yan dyan, ito naman yung sa buntot. Tapos ang isda kasi ay may mautak, lalo na yung espada, kakagat yan dito. Kung ang kawil mo ay ito lang, yung ang kawil mo ito lang, hindi siya madadali kasi nga mautak nga, maraming ganyan dito hindi siya madadali. Pero kung pag kinagat niya yan dyan, kahit saan siya, ito mahuhuli siya nito or ito, hindi niya makikita itong kasi nasa loob ito ng bunganga ng isda. Ito parang ganito yon. Ayan. Tapos ang purpose ng pamatong ito ay pag hinagis mo to sa tubig, gigiwang-giwang to kasi sa bigat ng pamato, gaganyan-ganyan siya. Akala ng mga isdang gutom ay buhay siya. Tapos pag bitaw mo ng ganyan, hihilahin mo ng konti, ariya naman pababa, ganyan.